Formal nang sinimula ng House Committee on Justice ang pagdinig para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero unang araw pa lang, ang pinakamalaking tanong ng mga mambabatas, nasaan ang Vice Presidente? Bagamat may malaking team ng mga abogado na ipinadala ang kanyang opisina, ang hindi niya personal na pagdalo ay hindi nakaligtas sa puno ng komite. Ipinaalala ng mga mambabatas na ang hindi pakikilahok sa ganitong mga hearing ay maaaring ituring na culpable violation of the Constitution. Ang pag-iwas ba ng Vice Presidente sa harapang diskusyon ay senyales na hindi niya kinikilala ang kapangyarihan ng Kongreso? O sadyang ayaw lang niyang sagutin ang mga akusasyong nakahain laban sa kanya? Dahil wala ang Vice Presidente, ang mga kaalyado na lang niya ang nagsilbing boses niya. Isa sa mga aktibong nagpahayag ng saloobin ay si Representative Paulo Marcoleta. Sinubukan niyang questionin ang mga ground rules at ang proseso ng komite na tila ba layunin niyang limitahan ang itatakbong investigasyon. Pero hindi ito pinalampas ni Representative Jervel Luistro. Sa isang matalas na manifestation, direktang sinagot ni Luistro ang mga punto ni Marcoleta. Nilinaw niya na ang hearing na ito ay para sa determination of probable cause na isang paghahanap ng katotohanan at hindi dapat harangan ng mga teknikalidad sa batas. Dito na ipakita na hindi uubra ang pag-ikot sa rules kung ang hinahanap ng taong bayan ay malinaw na kasagutan. Dahil sa dami ng mga dokumentong hindi maipaliwanag at ang patuloy na pag-iwas ng Vice Presidente sa mga pagdinig, nagpa siya ang komite na maglabas na ng subpoena para kay Attorney Michael Poa. Bilang dating spokesperson at undersecretary na may direktang kinalaman sa mga transaksyon ng OVP, siya ang inaasahang magbibigay ng mga technical na detalye sa paggamit ng pondo ng bayan na hanggang ngayon ay balot pa rin ng katanungan. Hindi na sapat ang mga paliwanag sa papel o ang mga ipinapadalang kinatawan na kulang ang otoridad na sumagot. Malinaw ang naging desisyon ng Kamara. Kailangang humarap ng mga opisyal na may direktang kinalaman sa pondo para matuldukan na ang mga isyong ito. Ang subpoena na ito ay hindi lang isang simpleng imbitasyon. Ito'y isang legal na utos na hindi pwedeng baliwalain ng gano'n na lang. Sa pagtatapos ng unang araw ng pagdinig, ang mensahe ng Kamara ay kristal. Itutuloy nila ang proseso ng impeachment, dumaluman o hindi si VP Sara Duterte. Ang pag-iwas sa pagdinig ay hindi makakahadlang sa paghahanap ng katotohanan. Nanindigan ng komite na ang pananagutan sa taong bayan ay hindi pwedeng ipagpaliban at ang bawat mambabatas ay may tungkuling siguruhin na ang bawat piso ng kaban ng bayan ay nagamit sa tama at legal na paraan. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared, mga kababayan. Kamusta po kayong lahat? Yun, na-delay ng yung audio natin dun. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. Maraming pong salamat sa pag-join po sa ating live stream ngayong Biyernes ng gabi. Finally guys, Biyernes na. Biyernes na guys. Oo. Diyos ko. Oo. Pero as usual mga kababayan, nandito pa rin po tayo at nagpapatuloy tayo sa ating pag-observe at pagbantay at pag-analyze din ng mga balita sa abot ng ating makakaya guys. But anyway mga kababayan, maraming pong salamat sa inyong patuloy pag-support sa ating channel. Please don't forget to subscribe sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow ang ating Facebook page, Pinasabat with Coach Jared. At meron din po tayong, malalaman nyo na lang soon. So bukas po, meron po tayong Pinasabat with Coach Jared sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At magkita-kita po tayo doon guys.
Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Welcome back dito po sa ating live stream. Dito po sa ating second topic. Oo, at meron nga akong mga nagtatanong ulit, bakit yung pinaghihiwalay pa yung dalawang live stream? Wala lang, trip ko lang guys. Trip lang, wala lang, gusto ko lang. Joke lang, may purpose yan. Oo, may purpose yan. Pero sa akin na lang yan. Oo, ang tawag dyan, trade secrets. Oo. Oo. Okay. Anyway, diretso na tayo sa ating topic mga kababayan ha. Babasahin ko na lang yung mga comments nyo. Mamaya. At sa mga comments nyo ay gagawin natin yung shoutout. Oo. Doon na lang natin gagawin yung shoutout sa mga pagbabasa natin ng ating comments. Oo. Anyway, eto mga kababayan, ang lala nito. Bago natin puntahan yung impeachment, ito muna. Kasi I'm building up to something eh. Oh, I'm building up to this topic. Oh. Pag-usapan muna natin tong tinawag ni Yusek Claire Castro. Etong si Karen Davila na irresponsible. Irresponsible. Oh, napaka-irresponsible to ni Karen Davila. Nagulat ako, guys. Oh. Alam niyo kung bakit? Kasi sinabi to ni Yusek sa channel mismo ng ABS-CBN. Sinabi niya sa DCMM. Oo. Sinabi niya sa DCMM, guys. ABS-CBN din may-ari ng DCMM. Natawa ako eh. Sabi ko, ay, Yusek palaban. Oo. Actually, dito sa live stream na to, at least in this live stream, dalawang video ni Karen Davila ang papanoorin natin. This one sa topic na to, tsaka sa susunod na topic. Pero as early as now, mga kababayan, I want you to observe yung demeanor ni Karen Davila. Pansinin niyo yung pagkakaiba nung in-interview niya itong si Toby Chanco at nung in-interview niya si Congresswoman Luistro. Mamaya natin papanoorin yung interview ni Karen kay Congresswoman Luistro. Dito muna tayo kay Congressman Chanco. Pero ito ho kasi yung sinabi ni Yusek Castro. Ayan. Panoorin natin to, guys. May survey about the trust kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Parang hindi kataasan yung trust rating, Yusek. Ano bang paliwanag nyo dito versus kay Vice President Sara Duterte? Hindi. Ano yung tanong mo doon? Bakit ganun? Ginagawa naman ng lahat. Meron ba kayong paliwanag? Bakit ganyan pa rin yung reaksyon ng tao na hindi ganun kataasan yung trust rating? Alvin, ang daming fake news peddlers. Totoo yan. Hindi natin alam kung naaapektuhan ba yung mga Totoo yan. tao na naging respondents dyan sa survey na yan, na mga fake news peddlers. Kasi, Truth yan. lang, at random lang naman ang pili dyan eh. Sorry I have to reinforce the point na ang daming fake news peddlers talaga ngayon. Sobrang dami. Mapa media minsan, mapa mga eksperto or experts or mga professionals tulad ng mga abogado. Ang daming fake news peddlers, guys. Ang lala. Ang lala. Kaya ngayon yung mga tao hindi na nila alam kung kanino sila maikinig. Tulad niyan, halimbawa, si Basti daw ay umorder ng langis sa Brunei. Oh. Sobra, ang lala. Meron pa na si Sara Duterte, si Basti daw ay nagpadala ng eroplano sa Iran. Oh. Binibuild up nila si Basti, hindi ko alam kung bakit. Baka tinitignan siyang viable alternative kay Sara Duterte. And think about it mga kababayan, since we're talking about Basti Duterte, if you will think about it, parang pinoposisyon nga siya na replacement kay Sara Duterte kung mai-impeach si Sara Duterte. Kung mako-convict pala sa impeachment. Oo. Pansinin nyo, walang ngayon masyadong balita. Tahimik rin si Baste, hindi siya masyado nagko-comment. Di ba? Iwas-iwas muna siya sa balita, sa bad publicity. Oo.
Tapos pansinin nyo, ginagaya niya kung paano magsalita yung tatay niya. Pati yung mga pag-ganon-ganon ng tatay niya. Di ba? Papansin niyo, pag may interview, gumaganon-ganon din. O, ginagaya yung tatay niya, ganyan-ganyan. Nagtataik, kunyari ng bibig. Para kunyari, humble. Kunyari, hindi siya sure sa sasabihin niya. Kunyari, humble yun. Ganon, guys. So, di ko alam kung anong plano nila. Baka, I don't know kung yun ang plano nila. But, pansinin nyo, karamihan ng fake news ngayon, ang build-up. Basta lahat ng build-up ngayon, mga babayan, si Basti. So, ang tanong natin, itong mga taong ito, di ba? Alam ba nila yung nangyayari sa ground? Naramdaman ba nila yung tulong? Sila ba yung na benepisyuhan? O sila yung hindi naman naging parte ng benepisyo ng Pangulo? Kaya sabihin nila, hindi nila nararamdaman. Ay, medyo doon. Medyo di-disagree ako dyan kay Yusek. Oo. Malamang sa malamang, itong mga DDS na to na nagkakalat din ng fake news, nakatanggap din ng benepisyo galing sa administration. Nakatanggap din. Mga kababayan, hindi ako maniniwala na walang DDS na pumila para sa 20 pesos na bigas. Alam nating meron. Nakatanggap din sila nun. Pero syempre, dahil ang kanilang puso at isipan ay para kay tatay nilang karton, wala. Tara, let's go. Nauuna pa nga sa pila. Oo. Ganun. Well, so, I don't really disagree with Yusek. Dinadagdagan ko lang yung kwento niya. Di ba? O for example, yung mga jeepney driver, sige. Palagay nyo, walang DDS dyan na tumatanggap ng ayuda. Meron. Tricycle driver, may DDS dyan? Wala. Meron. Baka nauuna pa yan sa pila. Pag may nagpalista, nauna pa silang lahat. Pero babatikos pa rin sila. Bakit? Kasi nga, brainwashed. Ganun lang yun. Oh. Ang puso at isip nila para lamang sa tatay nilang karton. May mga pagkakataon na mas maraming fake news lumalabas. Katulad nito. Ito lang, sasabihin ko lang ito. May nakita ko quote card na para bang galit daw yung mga OFW sa Pangulo. Ay, nakita ko yan. Samantalang gawa lang. Meron pang isa, video naman na parang ini-snub daw yung Pangulo ng mga OFWs. Grabe, no? Nakita ko yun eh. May nag-send sa akin na viewer natin. Kaya, coach, tignan mo to. Sabi ng mga DDS, ini-snub daw yung Pangulo, blah, blah. Well, hindi naman, alam naman natin hindi yung totoo. Meron pang isa yung kay Martin Romualdez, in-AI nila. Tinanggal nila yung audience. Oo. As in, pinatungan lang ng white na upuan. Mga monoblock. Yung kung saan siya nagsasalita para isipin ng mga tao na walang naikinig kay Martin Romualdez. Oo. Ang lala. Hindi totoo. 'Di ba? Walang basihan. Kasi nakita natin kung paano naging masaya yung mga kababayan natin nung makalapag dito, yung mga na-repatriate. May mga pagkakataon, nagpadala daw ng eroplano si Mayor Baste para makuha ang mga OFWs. Nakuha ko Nagpapalakpakan sila. Tapos pinipintasan na yung Pangulo. And that's fake news. So, ang kawawa dito sa mga fake news na to, yung mga kababayan natin, dahil hindi nila nakikita kung ano talaga yung nangyayari. So, can be, di ba, kung sinong respondents to, ang tanong natin, sila ba yung natulungan? Sila ba yung nakaramdam? Correct. O sila yung naging biktima ng mga fake news? Hindi natin alam eh. Tama. Ibig sabihin na nagpapaniwala sila sa mga fake news, Yusek. Ano po? Ngayon, meron ding kritisismo. Pwede, diba? Meron ding kritisismo, nakalimutan na raw yung mga flood control corruption. One last, ano masasabi mo doon? Okay, ito nadinig ko to ha. Hindi na makakailato ni Karen Davila. Nadinig ko sa interview niya with Toby Chanko na sinabi kasi na, di ba, yung pinag-usapan dito yung 1 million sure siya na mapapanagot ng Vice Presidente ang mga sangkot sa flood control. 1 million%. So, after that, sinabi yata ni Karen Davila, nanood naman ako, alam ko naman to, na ngayon, sa panahon ngayon, kinalimutan na, no, ng gobyerno yung flood control. So, Ayun, that's an irresponsible statement. Uy, ouch, ouch, ouch. Unang-una, laging nagre-report, di ba?
ang DOJ, pag natatanong ng media, pati ang ombudsman, kakadinig ko lang yata kahapon, kagabi yata yun or kahapon, patuloy, everyday, ang kanilang pagmi-meeting with regard to this. Noong isang araw lang, nagsalita si Atty. Polo, spokesperson ng DOJ, na sila ay nagsumiti na ng kanilang report o recommendation patungkol sa, kung di ako nagkakamali, kay Senator Joel Villanueva yata yung involved doon sa DOJ, sa ombudsman. So ito mga news na to, hindi to dapat pinapalagpas. Mga news na yan na alam natin na nandiyan pa rin yung flood control projects na pag-iimbestiga. At patuloy, may naghihiring pa nga yung iba May preliminary investigation according to DOJ. Totoo. So, para sabihin ni Ms. Karen Davila na nakalimutan na o natulugan na o namatay na yung pag-iimbestiga sa flood control project, that's an unfair statement. Irresponsible yun Kasi ang dating nun, magiging fake news yun pagdating sa gobyernong ito na parang tinutulugan na lang ang mga investigasyon tungkol sa flood control project. At ngayon, sususugan ni Toby Tiang na ang pag-asa na lang ng pag-iimbestiga si Vice Presidente. Kaya nga sabi natin, ngayon pa lang, kahit hindi siya Vice Presidente, dapat iniimbestigahan niya na yung flood control projects na ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Bakit? Admitted naman yung ama niya May ghost projects So, ba't hindi nasimula? Gusto ko pa sanang humaba, Yusek. Presidente? Gusto ko pa sanang humaba, kailan 7:05 na Thank you. Biglang tapos ang show. Tapusin na yung show. Tapusin na yung interview namin dyan si Karen Davila. Diba? Tapusin na natin yung show na mention si Karen Davila Gusto ko pa sanang pahabain kaso 7:05 na. Biglang tinigil. Imbitahan mo ulit. Oo, para mapag-usapan nyo pa. Ang lala O, pakita ko sa inyo yung interview, mga kababayan. Ito yon. Ito yung interview. Okay? Medyo mahaba lang. 5 minutes ko siya. Kasi may konteksto kasi yung sinabi ni Karen Davila And I think itong context na to, yung reason kung bakit niya nasabi na wala nang nangyayari. And I also think ito yung agenda niya, na ito yung gusto niyang iparating dito sa interview na to. Kaya niya ginawa itong interview na to. So, in all fairness, kinuha ko lang yung parte na yon simula doon sa question end to end yung question na nag-umpisa tsaka yung statement niya na wala na raw nangyayari sa flood control. Okay, panoorin natin. Oil crisis. I wanted to ask your clarification on 2 matters. Clearly, Malacanang, through Undersecretary Castro, has been responding to your opinions and your statements. Did you say that there was some form of buying of votes for the impeachment against the Vice President in the lower house? What exactly did you say? Okay, ang sinabi ko noon, yung sa 19th Congress, doon sa first impeachment, hindi na nila pwedeng itanggi na mayroong ginamit doon na pabuya at may ginamit doon na panakot, no? Number 1, yung mga pumirma, tignan mo mismo yung mga Facebook pages nila, no? Sila mismo ang nagpapaliwanag na kaya lang naman kami pumirma dito dahil kung hindi kami pipirma, ay puputulin yung AIX, yung AKAP, yung Tupad, MAIP. So yung mismong pumirma ang mga nagsabi noon. Okay? At ako, I have personal knowledge na yung mga hindi pumirma, pinigil talaga yung AIX, AKAP, Tupad, MAIP. At syempre, napakahalaga sa kanila yun kasi pagpasok ng eleksyon yun. Okay? Number 1 yan. Number 2, the first time I said, okay, backtrack tayo, April, May, March, April, May. Di ba, sabi ko, nagtataka ako, bakit pinilit yung impeachment on the last day of our session, which is February 5, na alam naman na last day ng session din ng Senado. So kahit pinilit nun, hindi mo naman nakaabot sa Senado. Ano sinabi ko nun? You can backtrack my videos. Sabi ko, ang duda nun, ginamit kong word nun, duda is, may mga binentang... Take note doon sa sinabi niya, ang duda daw niya. Ang duda daw niya, so ibig sabihin, this is not anchored on facts. Yung statement na sasabihin niya ay hindi nakabase sa facts. Kasi ang duda kumbaga pinremise niya nag-play safe siya. Sinabi niya na ang duda ko, ito yung nangyari. Which makes the following statements his opinion. Opinion lang to, these are not facts. Everything na sasabihin ni Toby Chanco,
from this point hanggang dun sa nagsalita si Karen Davila na walang ginagawa sa flood control, all of these are opinions, insinuations, haka-haka, chismis, intriga. Yun lang yan. Okay? Bakit? Kasi nga, ang hamon sa kanya ni Yusek Claire Castro na naging basis ng tanong ni Karen Davila ay nasa ng ebidensya. Nasaan yung ebidensya ng pagbebenta ng boto sa impeachment? Oo. Yun yung question niya. Yun yung sinabi ni Yusek Claire na binring up dito ni Karen Davila. At pilit sinasagot at inilulusot ni Toby Changkong DDS ang kanyang sarili. Kasi sabit siya eh. Alam niya kasi mga kababayan na ang MAIFIP, ang AIX at TUPAD, ang naglalabas niyan, hindi Congress. Hindi Congress ang naglalabas niyan. Ang MAIFIP, DOH. Ang TUPAD, DOTR, Department of Labor. DOLE. Ang TUPAD. Ang AIX, DSWD. Sino ang nag-aaproba ng paglabas ng budget na to? Hindi Congress. Hindi Congress. Si PBBM. Ang hawak lang ng Congress, according to the 2025 budget, is yung AKAP. Pero, it's not even lump sum na ibinibigay sa congressmen. Ito ay ibinibigay din sa DSWD. Ang trabaho lang ng tao dito, ang trabaho lang ng congressman ay mag-personal appearance sa distribution. Sino nag-aaproba ng lahat na ito? Executive. So ano ang hindi sinasabi dito ni Toby Chanko? Ano ang hindi niya sinasabi? Lagi siyang tumitigil kay Martin Romualdez. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niya kayang tirahin si PBBM. Pag tinira niya si PBBM, tapos siya. Oo. Tapos siya. For sure. Wala nang boboto sa kanya. Alam niya yun. Kaya nga hindi niya pinapaabot kay presidente. Pero ang insinuation, tingnan nyo, sino lagi ang sinisisi? Sa flood control, Saldico. Hindi naman magagawa ni Saldico yan kung hindi pinayagan ni Martin Romualdez eh. Di ba? Yun ang lagi sinasabi. Tapos di ba, nakarinig ko nga, pinagalitan nga ni BBM si Martin Romualdez kasi alam daw niya yung corruption eh. Di ba? Ang ending lagi kay PBBM, kaya nga nagkaroon ng impeachment complaint laban kay PBBM. Dahil sa sinabi ni Chanko. Nanahimik siya ng matagal. Oo. At dito, in the same interview, tinanong siya ni Karen Davila, tinanong siya, nakakausap mo pa ba si Presidente? Ay, hindi na. Kasi lagi ako nasisisi eh, bla 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 bla. Sira ulo ka kasi. Gawa-gawa ka ng chismis, hindi mo kayang panindigan. Gusto mong suportahan si Sara, pero ayaw mong magalit sa iyo mga loyalista, kaya sumusuporta kay BBM. Wala na, hindi na mangyayari yun. Oo, tigilan na ang pang-uuto. Anyway, balikan natin itong sinabi niya. Ginamit kong word nun, duda is. Duda ha? Anong sinabi ko nun? You can backtrack my videos. Sabi ko, ang duda ko nun, ginamit kong word nun, duda is. May mga binentang proyekto na ang nangyari doon sa binentang proyekto, gusto nilang mailabas. Yung binentang mga proyekto doon sa insertion. Okay, March 25, I was proven right already March 25. Kinausap ako ni JJ Suarez sa Manila Golf, sabi niya sa akin, yung mga in-FLR na yan ay may namuhunan na. Sabi ko, kung may namuhunan, hindi ko problema yan. Number 2, sabi niya, paano na pangako yan sa impeachment? Di ba? So sabi ko, hindi ko alam yung usapan dyan dahil hindi ako pumema. So tinanong ko yung presidente na ipangako ba yan? Sabi niya, walang usapang ganyan. So baka ipinangako ng mga nasa house. Ano yung konteksto noon? Bakit na FLR? See? Ulitin ko, FLR hindi yan galing sa sa Congress. Ang FLR ang nag-a-approve niyan, executive. Kaya nga siya yung kinakausap eh. Kasi during that time mga kababayan, kung totoo yung kwento niya, during that time nakakausap pa niya si presidente.
Hindi ako naniniwala na hindi niya nakakausap si presidente dahil gusto niya. Hindi na niya nakakausap si presidente kasi inayawan na siya. Yun yung totoo. Oo. Hindi ako naniniwalang inayawan. Ayaw na niyang kausapin dahil voluntary, ayaw na niya. Hindi. Inayawan na siya. Mga kababayan, hindi siya sasagutin ni Yusek Claire Castro kung in good faith pa rin si PBBM sa kanya. Di ba? Hindi siya titirahin ni Yusek Claire. Common sense lang, di ba? You don't need to be a genius to figure that out. So, ibig sabihin, he fell out of favor already with Malacanang. Kaya ang tagal niya nanahimik. At ngayon, humihimod siya ng tumbong ni Sara Duterte para pulutin siya. Para isalba siya. Kaya sobrang sip-sip siya. Hindi, 1,000,000%, blah, 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 blah. And by the way, itong sinasabi ko sa inyo, haka-haka ko lang. Oo. Wala pang facts yan. But this is an educated guess. Oo. This is an educated guess. Hindi ko po nakakausap si Yusek, hindi ko nakakausap si... Wala akong nakakausap sa Malacanang and everything. Pero kung oobserbahan ko, me, from the outside looking in, wala ka na sa pabor ng Malacanang. Oo, kasi, di ba? Tinapon na siya ng Malacanang, guys. Kaya ngayon, naghahanap siya ng bagong padrino. Kaya sumisip-sip siya ngayon kay Sara. Hindi niya matawag yung sarili niyang DDS siya kasi ma-out of favor siya sa mga loyalist na merong 19 million votes. Hindi niya magagawa yun. Pero kailangan niya ng padrino. So kailangan niyang sumipsip kay Sara Duterte. See? Ganyan ho ang politika din sa Pilipinas. Ang toxic, di ba? Pangit. So sino ang tinitira niya na safe? 'Di ba yung medyo safe, yung hindi masyadong wala masyadong casualty in terms of his political career. Si former Speaker Martin Romualdez. Oo. Siya yung pinakamadali. Low hanging fruit kumbaga. Siya yung low hanging fruit. Ang kaso, hindi siya nirerespeto ng mga DDS kasi ginagamit lang siya for sound bites. For propaganda. Ang Malacanang naman, kinokontra na siya. Sumasagot na ang Malacanang sa kanya. Saan siya pupulutin? Wala. Walang pumulot sa kanya. Kaya ngayon, nag-iingay siya sa social media, nag-iingay siya sa mga interview para mayroong pumulot sa kanya. Diba, nung nagka-problema doon sa BICAM, malaking kontrobersya yan. Ang ginawa ni Presidente Marcos is lahat ng insertion ng House at ng Senate, pinahold niya, hindi pinarelease. Dumating yung March 25, malapit na yung eleksyon, so nagpa-follow up na sila ng release. Sinabi ko yan na nagkabentahan. Noon time na yun, walang gustong maniwala. So ano nangyari nung lumabas yung flood control scam? Diba? Lumabas na talagang binenta ni Saldico yung mga proyekto, wala na pagtatalo dun sa bentahan eh. So diba? So tama ako. Oh, see? Insinuation niya yun. Insinuation na yun. Na kinonect niya yung for later release doon sa flood control. Eh paano kung hindi for flood control yung FLR na yun? Di ba? Eh di nasopla siya. Paano kung hindi for flood control? Paano kung for AIX? Kasi sabi niya pang election daw eh. So most probably, those are social amelioration projects. AIX, Tupad, MAIFIP, AKAP. Di ba? Most probably yun. So saan pumasok yung flood control? And take note mga kababayan, yung flood control scam, nag-umpisa siya 2016 pa. Wala pang Bongbong Marcos. Oh. Sila Diskaya mismo nagtestimonya. Yumaman kami noong 2016. Mismo nagsabi. Oh. So ibig sabihin mga kababayan, mayor yata siya nun, di ba? Mayor or congressman. Mayor yata siya nun eh.
Mayor siya noon ng Nabotas. Alam na niya yun. Diba? Alam na niya yun. Pero ang sinisisi niya, it's convenient kasi si Presidente ang nag-expose. So it's convenient na kahit nag-umpisa nung panahon ni Rodrigo Duterte at kahit nung panahon pa lang ni Eric Yap ay meron na niyan, mas madaling isisi sa kay former Speaker Martin Romualdez. At gamitin mo si Saldico na guilty naman talaga. Again, this is where the lines are blurred. Guilty naman talaga si Saldico eh. Pero totoo ba na hindi makakagalaw si Saldico nang walang go signal ni Martin Romualdez? Is it true? Anong proof niya? Wala. Wala siyang ebidensya. Kaya nga ang sinasabi nito ni Yusek Claire, maglabas ka ng ebidensya mo, hindi yung ngal-ngal ka ng ngal-ngal sa mga interview. Na nagkaroon ng bentahan ng proyekto, no? At ang sabi ko, hindi naman magagawa ni Saldico yun See? na hindi in-approve ni former Speaker Martin Romualdez. See? Diba? Insinuations Siya yung speaker lang to noon. So, ibig sabihin, siya yung nagtulak nung pagpapirma noong... So, nung panahon pala na nangyayari yung ghost projects nung panahon ni Rodrigo Duterte, ang may kasalanan si Alan Peter Cayetano. Pinayagan niya eh. Or nung 2020, ang may kasalanan si Lord Alan Velasco. Diba? Yung pala may go signal eh, House Speaker. O ba't hindi niyo hinabol si Lord Alan Velasco? Ito, mayroon sinabi si Jello. Sabi niya, pinakamalaki daw nakuha ng mga kontraktor panahon ni BBM. Okay, sige. Let's accept that argument. Pinakamalaki. Oh, does that mean na hindi siya nag-umpisa somewhere? For example, ganito. Ang ano niyan eh, napaka-stupid ng argumento na yan eh. You have to start somewhere. Kaya nga ang sinabi ni Babe Romualdez, Babe Romualdez, sino ba to? Babe Singson, not Babe Romualdez. Si Babe Singson, isa sa mga members ng ICI, anong sinabi niya? Kailan nag-umpisa? According to the records, nag-umpisa siya 2018. Nag-umpisa 2016, it was perfected in 2018. Kung na-perfect na yan noong 2018, anong ibig sabihin? May sistema na sila. May sistema ng umiikot. Oo. Kaya nga nakakuha ng 51 billion itong si Pulong. Kaya nakakuha ng 36 billion itong si Eric Yap. Yung best friend niya. Kaya nakakuha ng billion-bilyones din itong si Saldico. Sino pa? Tsaka yung mga iba pang contractor dyan sa loob ng kamara. No. MC Manuel, you're wrong. You're wrong. You are wrong. And I know that as a fact. This was perfected, sinabi ni Babe Singson, noong 2018. That's documented. That's documented. Hindi niyo man, hindi niyo yan madidispute. Bakit? Ano pang proof? Ano pang proof na perfected yan nung panahon ni Digong? Si Digong mismo ang nagsabi may ghost projects. Alam ko, mga DDS yan. Kaya mga ganyan yan. Oo. Si Digong mismo ang nagsabi na may mga ghost project. Game. Sige, sa mga DDS sa chatroom, anong ginawa ni Digong? Anong ginawa ni Digong? Magagaling kayo, di ba? Anti-corruption si Digong. Sige, comment nyo. Anong ginawa ni Digong? O ba tahimik yung mga MC Manus? Sige, comment mo. Anong ginawa ni Digong? Anti-corruption president nyo, di ba? Nasaan na? Nakinabang din, sabi ni Splash Brothers. Totoo yan. Pakitang tao lang naman yung niya yung sinasabi niya na tatanggalin ko kayong lahat, blah blah. May natanggal ba? Wala. Anong ginawa? Asan na? Asan na yung mga DDS? Wala, di ba? Wale, sabi ni Dirty Bag, Hikers Vlog.
Yun lang, wala. Sabi ni Jap Sakula. Oo. Ano na? Wala, di ba? Di kayo makakomment, no? Yung problema sa inyo, eh. Sige. Asa na? Wala. Mahina kayo. Mga mahina yung pinadala today. Nagtatanong pa sa handler nila, ano sasabihin ko? Tinanong ko ni Coach Jared. Ano doon nagawa ni Digong? Tuloy. impeachment complaint nun. For what purpose? Dahil nga nabenta na yung mga proyekto, which resulted na nalaman natin ito na yung biggest corruption sa history ng Pilipinas. Yun yung number one. Sabi ko, yun yung tungkol sa 19th Congress. Yung sa 20th Congress, yung ngayon, I was interviewed. Hindi naman ako nagpresenta nun. Request ng interview ng House Media. Natanong ako ng isang reporter. Sabi niya, kasi di ba Wala talaga siyang kasalanan, eh, no? PWH projects ngayon. Yan, hindi rin naman sikreto yan. That is a fact. In fact, Ito si Toby Chanko, kuda siya ng kuda, tapos sa lahat ng kwento niya siya bida. one day before they interviewed me, a political party, yung NUP, kay Congressman Puno, sinabi na nila, di ba, na may problema sa releases. So fact yun. Ang tanong lang sa akin ng reporter is, pwede bang gamitin ito sa impeachment? Sabi ko, kung tinatanong mo ako kung pwede, of course pwede. Kung gagamitin ba o hindi, tsaka pa lang natin malalaman pagkatapos See? Puro intrigue eh. Intriga lang talaga yung sinagot niya. ng botohan, kung ang naging resulta ay yung mga bumoto, eventually na-release yung FLR, yung for later release, at yung mga hindi bumoto, hindi na-release. So makikita natin na ginamit only after. So hindi ko alam bakit nag-overreact sila dun sa mga statements na yun. Oo, because you now have the palace saying that you should offer evidence before making these claims. Doon lalo akong kinabahan, di ba? Ibig sabihin, kung sinasabi ni Yusek Claire na parang walang ebidensya at maglabas ako ng ebidensya, ano yung nangyari dun sa speech ni Presidente Marcos na mahiya kayo? Ano na nangyari dun sa sinasabi nilang magpapakulong ng big Hindi, Toby. Huwag mong baliktarin ang sitwasyon. Kinabahan ka kasi wala kang mailalabas. Oo. Huwag mo ipangsangkalan si President Bongbong Marcos, ha? Tama na. Hindi na papayag ang taong bayan. Na ipangsangkalan mo si President. Matagal mo nang ginagamit ang pangalan niya, hindi mo na magagamit ang pangalan niya ngayon. Oo. Simple lang naman ang tanong eh. Kasi nga puro insinuations, puro chismis, insinuations. Okay. Sige, asan ebidensya mo? Ikaw yung kumuda. Tapos gusto mo, ikaw pa rin biktima. Ay, tanga ka. Ikaw yung kumuda eh. Kwento mo yan, nagbida-bida ka, tapos nung hiningan ka ng ebidensya sa bida-bida mo, sasabihin mo, bakit? Sinabi naman ni Presidente, mahiya naman kayo. O, sinabi niya yun. Nung panahon na iimbestigahan niya yung flood control scam. Pero siya kasi, etong si Toby, kung magsalita, parang it's a fact. Oo, parang nandun talaga siya, alam na alam niya, guys. Oo. Baka naman kasi meron talaga siyang alam. Baka kasama siya dun. Kasi sa tinagal-tagal na ang nabotas ay naka 6 billion na nga ang nabotas eh. Pero hanggang leeg pa rin ang bahak. fish. Bakit naman yung sasabihin ng Presidente na wala namang ebidensya? Bakit siya hahantong doon sa punto na sasabihin niya na magpapakulong ng big fish kung walang ebidensya, di ba? So, mas lalo akong kinabahan doon sa statement na yun. What do you make of it, Representative Tiangco, that after everything, after the expose, after the Forward na natin to. Walang kwenta na to. Punta na tayo sa Ay, hindi. Ito pala yung... Saan na ba yung statement ni Karen Davila? Ay, hindi. Ito na yata yun. Yung mahabang parte na yan. Yan. Uncle, that after everything, after the expose, after the speech of the president, after the Senate Blue Ribbon Committee hearings, frankly speaking, it seems that the flood control scandal has been forgotten. You only have Senator Bong Revilla that has been charged, right, and is detained right now. You have the ICI really almost clearing Speaker Martin Romualdez. Zaldico is still abroad. You do have DPWH personnel that are charged, but some are under the witness protection. But in effect, sa totoo lang, nakalimutan na ang flood control. Yun, ito yun. Karen, Yun yung sinasabi ni Yusek Claire na irresponsible journalism. Napaka-irresponsable mo raw, Karen Davila. Bakit? Paano makakalimutan? January pa lang, hindi na pinondohan yung mga flood control project. Para sigurado na walang magka-issue. January pa lang. Paano nakalimutan? Paano kinalimutan? Oo, mga kababayan.
na natapos na yung investigasyon ng ICI. Meron daw 416 na ghost projects existing. 416. Paano nakakalimutan? Ayan. May resulta eh. Oo. Paano nakakalimutan? Kung ang ICI noong March 23, 2026 ay isinumite sa DOJ yung findings nila dyan sa flood control scam. Paano nakakalimutan, Karen Davila? Napaka-irresponsable nga naman talaga. Napaka-irresponsable nga naman talaga. Karen Davila. Oo. Paano nakakalimutan? Kung nung March 16, sinabi ng ombudsman na nasa advanced stage na yung kaso ni Joel Villanueva. Paano nakakalimutan? Oo. Parang ganun eh. Sige nga, paki-explain. Paano nakakalimutan kung ang ombudsman sinabi na ngayon, kinukulit niya ang AMLAC dahil sa flood control na issue. Hindi naglalabas ng dokumento ang AMLAC. At dahil ginulo ni Ombudsman Remulla ang AMLAC, ano nangyari? O di naglabas sila ngayon ng forfeiture ng assets para sa flood control. March 26 kahapon din yan. So paano nakakalimutan, Karen Davila? Paano nakakalimutan? Kung sinabi mismo ng ombudsman na magfa-file pa sila ng mga karagdagang kaso ngayong summer. Iinit daw sabi. Oo. Iinit daw ang summer ng mga kasabwat sa flood control scam. So paano nakakalimutan? Hindi ka ba nagbabasa ng balita, Karen Davila? Alam nyo mga kababayan, kaya siya tinawag na irresponsible. Meron siyang opinion. Totoo naman may opinion siya. Ginagamit niya yung kanyang plataforma para ikalat yung opinion niya. Ang problema sa opinion niya, hindi fact-based. Hindi ko alam kung paano niya fino-form ang opinion niya. But definitely, hindi siya fact-based. Buti sana kung sinasarili lang niya opinion niya Kaso, ikinakalat niya sa kanyang show sa Head Start. Kinakalat niya yung kabubuhan niya. Kakamping pa naman siya. Akala ko ba, let me educate you pagkakamping. Joke lang sa mga kakamping na nanonood sa atin. Joke lang yun. Joke lang yun. So ako, mga kababayan, I'm convinced na ang agenda niya is to make sure na si Martin Romualdez ay madamay. Oo. For whatever reason it is. Probably she really believes nakasabwat si Martin Romualdez or kasi it's easier to blame a Romualdez kasi nakakabit sa pangalang Marcos, di ba? So, I don't know, hindi ko alam kung ano yung yung pinapaniwalaan niya, but definitely whatever she is believing, it's not a fact. It's not a fact. Maski siya sinabi niya sa interview Sinabi niya sa interview na frankly speaking, it's short of saying in my opinion, Piers Morgan wannabe, sabi niya. Oo, Piers Morgan wannabe nga. Ay, mas malala yung interview niya kay Jervy Luistro. Grabe. Mamaya, mapakita ko sa inyo yung interview niya kay Jervy Luistro. Pero mga kababayan, again, going back dito sa punto ng irresponsible journalist. Kung gusto niyang mag-host, wala nang problema sa kanya mag-host siya, di ba? It's a talking head show. Pero, hindi namin kailangan kasi ng opinion mo Karen. Hindi namin kailangan ng opinion mo. Ang kailangan namin, yung salita ng mga newsmakers. Kasi yun ang kailangan namin marinig. Ba't ba sinabi yan ba't ba yan sinabi ni Toby Chanko? Yun dapat ang ini-elicit mo, hindi yung opinion mo. Because,
quite honestly, mga kababayan, her opinion, like mine, is flawed. We have flawed opinions. Hindi naman siya katulad ng ginagawa natin na yung channel natin is really to express our own opinion. Oo. Ganun yung format natin Ganun yung format natin dito sa live stream. Nandito tayo, inoobserbahan natin yung balita, at nag-share tayo ng opinion natin. Nagkataon lang na merong 3,064 dito, nakapareho ko ng opinion. And some of them, sa 3,064 na to, mga DDS ang nakamonitor sa opinion ko. Ba't kaya? Kinakabahan ba kayo sa opinion ko? So, yun. Hindi Yung show niya is supposed to elicit information from the newsmakers. Yung show niya ay dapat nakakakuha ng impormasyon doon sa mga gumagawa ng balita. So, dapat mas nagtatanong ka at hindi ka nag-share ng opinion mo. Kung gusto niya mag-share ng opinion niya, di mag-vlog siya. May vlogging channel naman siya. May YouTube channel siya. Doon niya i-share yung opinion niya sa YouTube channel niya. Di ba? Why not? Channel niya. Pero hindi siya sa news out. Kaya nga kaya nakakainis minsan kapag tinatawag kami mga vloggers na source ng fake news. Kasi hindi raw kami accredited ng KBP. Hindi raw kami nag-aral na maging journalist, etc. etc. Etong ang journalist nyo, nagwawalang yan. Di ba? Basic. Tapos tatawagin kaming fake news. Ay, sorry. Mali na pindot ko. Tapos tatawagin kaming fake news. Well, ganun talaga. In the occupational hazard nga tawag. Occupational hazard. Pero, this goes to show, mga kababayan, itong interview na to, how far journalists will take their title as journalists and become irresponsible. Anyway, maraming salamat po sa panonood sa ating live stream tonight. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you po sa ating susunod na Coach Jarrett Live. God bless you. See you again next time, guys. Bye! As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.